Hindi ba kayo natatakot na ang inakusahan ninyo ay isang pangulo ng Pilipinas na pinagdeliveran? Hindi, sir. Sige, Mike po. Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At based po doon sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pera at kami yung nagdadala sa mga sangay ng gobyerno po natin. Isa pang akusasyon sa inyo yung dishonorable discharge. Ilan po sa inyo ang nagkaroon ng dishonorable discharge? Makita ko nga po yung kamay. Maaari po bang magbigay sa inyo ang ilan kung ano yung dahilan at kayo ay na dishonorable discharge? Kasi yun ang isang inaakusa sa inyo na para tilang pinalalabas, yung iba pa, may sinabi pa nga, murder daw yung case. Hindi ko nga maintindihan kung murder, bakit nasa labas kayo? Diba? So, paliwanag nyo na yung kung sino man yung gusto magsalita at magsabi kung bakit kayo na dishonorable discharge. Sige po, sir. Ako muna po. Yung dishonorable ko po, sir, sa Philippine Marines, nangyari po noon, nasa serbisyo po ako. Ngayon po, hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari sa akin dahil yung case nung civilian ako wala naman po talaga akong partisipasyon doon. Tapos po, nakapag-clearance ako sa Marines, nakapag-enlist ako noong 16 November 2000, clear naman po ako. Hanggang nag-report na po ako sa Mindanao, doon po sa Zamboanga, din Tawi-Tawi, Hulo, ganun po. Then bumalik ako ng Manila dahil sa na-reassign ako ng 11 Batalyon. Doon po nalaman ko na meron po akong kaso na nilabas ng Philippine Navy laban sa akin na nasangkot ako sa kaso. Yun po frustrated murder. Yun po. Then ang ginawa sa akin, na-discharge po ako. Tapos inayos ko po yung kaso ko sa regional doon sa probinsya namin, sa Pangasinan. So matagal po yung proseso kasi po sa korte. Then naipanalo naman yung kaso. Nagkaroon po ng resolution yung case. Tapos pinarnisan ko po yung NBI para makapagkuha po ako ng clearance. Yun po yung naging dahilan ng aking pagka-discharge sa Marines. Although sir, gustong-gusto ko talagang magserbisyo. Dahil sabi ko nga, motto ko nga doon sa area, mamamatay lang ako na uuwi. So yung kon na yun, yung paninindigan ko na yon, buo talaga yung loob ko na magserbisyo sa ating bayan. So masakit yung loob ko dahil nasangkot ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Yun sir, naging dishonorable po ako dahil sa nangyaring yon. Pero tinanggap ko pa rin po kasi sumobra na po ako dun sa taon na dapat makabalik na ako ng 5 years sana, nakabalik na ako sa Marines. Ang sabi po ng Navy sa akin ay overstaying na po ako sa labas. So hindi na po ako tinanggap. So linawin ko lang, sir. Dismiss yung kaso nyo. Dismiss po yung kaso ko sa korte Prostrated po. murder. Opo. So malinaw yon na hindi tumatakbo yung kaso ngayon. Dismiss po. Dismiss na Tapos po. hindi kayo pinabalik. Opo sir. Ganun po yung nangyari. So yun ang dahilan dahil daw hindi dun sa murder, kung hindi dahil matagal daw kayong nawala. Yun po yung dahilan na hindi ako nakabalik agad po. Sige po, meron pa po bang gusto magsalita regarding dishonorable discharge? Yes sir, magandang gabi po.
Sa case ko naman po, sir, nag-awol po ako dahil po sa pamilya ko po, problema sa tatay ko noon nagkasakit. So, during that time, nasa line ako ng pamamanihikan ko doon sa malayong lugar ng aking misis. So, na-hospital si tatay ko dahil sa travel namin. Nagpaalam ako na pwede po ba makapag-extend, ma'am, sir? Kasi si tatay ko, dinala namin sa hospital, nagka-emergency. So, nangyari, hindi ako pinayagan, sir. Tapos, nung bumalik na ako, nag-report ako, kahit inawal ako, nag-report pa rin ako. Doon na, sir, na tinuluyan ko na lang talaga dahil parang bumaba na yung moral ko noon, sir. Pero ang issue dito kasi, sir, this is not just about our military background. Ang issue dito, sir, is corruption, sir, eh. Correct. Lala na, sir. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas. Eh, paano kami sunod na araw, sir? Paano yung mga anak? At magiging apo namin po. Kaya po, desisyon po kami na lumabas, hindi dahil sa binayaran kami. Kung sino man po nagpapakalat ng binayaran kami, hindi po yan totoo po. Kasi ito, konsensya na lang namin kung hindi namin sabihin ng totoo kung ano nalalaman namin dito sa corruption, hindi lang sa flood control, sa lahat ng corruption na nagaganap dito sa bansang Pilipinas po, sir. Maraming salamat. Meron pa po? na gustong paliwanag? Sa akin, sir, nangyari kasi sa akin, sir, noong panahong doon sa area ko, sir, tapos nabalitaan ko lang yung asawa ko may sakit sa puso. Tapos nun, sir, kasi ang sabi kasi ng asawa ko, sir, unang uwi ko doon, 1 year kasi kayo kung hindi nakauwi, sir, doon ako sa solo na assign. Tapos sabi ng asawa ko, sir, nung unang uwi ko, wag ka nang bumalik. Sabi ko, kailangan ko bumalik. Ngayon, sir, nag-away-away kami dalawa kasi ayaw niya talaga ako pabalikin. Tapos nun, sir, nangyari, ngayon, sir, pagbalik ko sa area, sir, ngayon, sir, nabalitaan ko yung anak ko at saka yung asawa ko may sakit. Na-confine sa ospital yung asawa ko, yung anak ko may ng leukemia. Tapos, nung panahon na yun, sir, operation pa yun, sir, sa Danag, sir, sa Patikol. After nun, sir, mabuti, sir, may signal naman yung maliit na cellphone, sir, nakapagtawag ako. Tapos nabalitaan ko lang na ganun nangyari sa pamilya ko. Yun, sir, sabi ko, umiyak ako dun sa, sir, umiyak ako dun sa barracks ko, sir, dun sa, nag-ano kami dun, sir, harboring. Umiyak ako dun, sir, tapos sabi ng officer ko, sir, umuwi ka muna. Tapos nun, sir, ang ginawa nila, pinababa ko ng Sulu, ng bus-bus, tapos pinapunta ako ng Zamboanga, in-advisean ako na kung may pagkapirahan ka pa, withdrawin mo lahat, ipadala mo sa pamilya mo. Tapos doon, sir, nung panahon kasi noon, sir, nakapag-isip-isip na ako, sir, eh. Kasi mahirap pag bumalik ka, wala ka ng mandat ng pamilya, anak mo. Mahirap no, sir, sa panig ko, sir. Mahirap yun, sir. Kaya nagdesisyon na ako na hindi na bumalik, sir. Yun naman yung rason ko, sir. Salamat, sir. So, sa madaling salita, mas sinunod nyo muna yung commander-in-chief nyo bago yung tunay na commander-in-chief, di ba? Hindi, kasi importanteng maunawaan ng mga Pilipino na nagkaroon kayo ng dishonorable discharge, hindi dahil kayo ay hindi loyal o meron kayong ginawang kabastusan o kawalangyaan. Kung hindi, ito'y mga family emergency. Kaya kayo nagkaroon ng dishonorable dahil hindi lang nakapasok o nakabalik sa tamang oras. Tama po ba? Meron po ba dito na discharge dahil sinapak nyo yung boss nyo, sinaksak ninyo yung ayaw nyo sundin na boss? Wala naman, di ba? So, sige, coach. Ito, narinig ko yung sinabi ni Sir, eh. Maganda yung sinabi niya na bakit ito nagiging issue sa amin. Ito ay issue ng korupsyon. Sa katunayan, binabanggit ko to sa vlog ko, hindi naman issue kung sila yung pinakamabuting tao sa Pilipinas o sila yung pinakamasama. Corruption yan, eh. Ngayon, nakahanda ba kayo? Kasi marami pang ibabatong ganyan sa inyo. Ang sisilipin ay hindi korupsyon kung hindi kayo. Ang tanong dyan, hanggang kailan kayo, sir? Nakahanda ba kayo na baka araw-araw may bagong ibabato sa inyo at hindi
yung maleta o kung saan napunta yung maleta o saang proyekto napunta yung pera ang iimbestigahan. Handa ba kayong harapin yung mga akusasyon? Yeah. Sige, kasi ito yung pagkakataon nyo na makasagot kayo dahil usually sa interview nyo at interview doon sa NBI, ang dating talaga is kayo ang iniimbestigahan eh. Sige, sir. Dagdagan ko na rin na yung tanong na yun para isagot nyo na ng isahan. Di ba kayo natatakot na ang inakusahan ninyo ay isang pangulo ng Pilipinas na pinagdeliveran? Hindi, sir. Sige, Mike po. Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At based po doon sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pera at kami yung nagdadala sa mga sangay ng gobyerno po natin. Yun lamang po. Okay, may gusto sumagot? Yes, sir. Sa likod. Yung ginawa namin dito, sir, wala naman po kaming sinisirahan eh. Ang nilalahad lang po namin dito, yung katotohanan. Kasi po, tinarabaho namin yan eh. Nagbasura kami, dineliver namin. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Wala po kami sinisiraan dito. Yun lang po. Tsaka yung ano sir yung napansin ko, yung pagbabayad daw sa kanila kaya sila lumabas. Walang sense eh. Kasi isipin mo, gobyerno na nakaupo, yung kakalabanin nila. Pwede sigurong bayaran sila para manahimik. Yun, pwede pa. Pero yung bayaran para lumabas at kalabanin yung gobyerno, parang Mahirap. mahirap eh. Imposible eh. Master. Pero meron na. Oo. Meron akong balita. Sino yan? Bulong-bulungan. Nagbuluhan. Binayaran? Na may mga nagtangka magpatahimik sa inyo. Gusto bayaran, boss? Meron dyan, sir, magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Yes po, sir. Magkano to? Sige, yung sagot po, yung sagot. Hindi naman sir usapan ng malita ito sa pag-offer sa amin na babayaran kami. Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung Dikit po natin yung mikropono. papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik, parang makukonsensya kami sir sa ganun sir na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Pero ito, marami nagtatanong din eh. Sabi nila, parang it's too good to be true. Anong ibig sabihin nun? Parang, imposible naman. Sila yung nagdi-deliver ng maleta nun. Hindi ba sila kumupit? Yun yung mga tanong ng mga tao eh. Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na humingi doon sa pinag-deliveran nila? At tapos mananahimik na lang. Ano masasabi niyo sa mga tao nagsasabi ng ganun? Yes, sir. Sige, nasa likod. Sir, yung mga nagsasabi kasi ng mga ganyan kasi sir, mga, kumbaga sana sir, mga isip munamon sir eh. Pag sa yun ang paningin ko sir sa kanila sir ah. Kasi kung baliktarin natin sila sir yung nandito sa kalagayan namin sir. Kaya nga nandito kami sir at para ilahad itong kalokohan ng mga ginagawa ng ating mga namumuno o yung mga pinanggagalingan sir ng mga ating mga ninakaw na pera na yan. Nandito kami sir para aming ilahad talaga sir yung mga nalalaman namin. Kaya yung mga naninira sir sa amin normal lang naman sir na tanggap naman namin sir yung mga paninira nila sa amin sir. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo na ito eh. Kasi merong kumakalat ngayon na hindi naman kasikatan na journalist na nakakuha daw kayo ng tig 5 milyong piso. Papalato naman mga boss. Ano masasabi nyo doon? Tig 5 milyon daw kayo eh. Sabi ng isang journalist na hindi naman kasikatan. Pakisagot lang para malinaw po yung issue na yan. Sino kaya yan sir? Dapat itanong yan sa ano sir kung sino nagsabi sir sa kanya. Ano ito ng ano eh, kung di ako nagkakamali, dati siyang anchor ng ABS-CBN at ngayon parang may column siya sa isang Yan ba dyaryo. yung bakla?
Medyo matanda na to eh. Medyo matanda na. Baka na-deliveran din yan, sir. Baka na-deliveran din. niya. baka na-deliveran Baka din. na-deliveran din yan, sir. Eto, diretso na tayo. Di ba nabanggit ninyo na merong media na pinag-deliveran o merong PR? Maaari nyo po bang sabihin yung pangalan? Kung ayaw nyo sabihin yung pangalan, okay lang din. Pero saan nyo to na-deliver at para saan itong delivery na to kung alam ninyo? Kung may alam lang kayo. Yes sir, para sa akin kasi ako, assign ako sa binanggit na media personality o media, ano sir. Bali, ang activity namin araw-araw and every time may meeting na mga personalidad sa media na kilala din, kasi parang ano yan, meron nga kami na-deliver sa house. May na-deliver nga kami sa, hindi ko lang muna sa bagitin sir kung ano establishment. Basta bandang, rin sir. Madirig na siya. O mas mura to. Nako po. Diyan din banda. Tapos, alam mo naman sir, maraming mga matitinding mga pangalan dyan. So, sa mga media, meron din nga ako kaming na dideliveran natin sa bahay nila. Every week. Tapos meron... Once a week to, sir. Yes. Once a week. Meron din po kaming nadideliveran dyan sa station. Sa drop-off lang. Abutan lang. Hindi ko lang muna po sa... Maleta o envelope, sir? Ano lang naman, yung paper bag lang naman. Paper bag. Yes po. Ito sir, bago tayo lumalim dito sa usapan natin, gusto lang namin malaman kung paano po kayo nawala sa pagtatrabaho kay Mr. Saldico. Na tanggal po ba kayo dyan pag alis niya papunta ibang bansa o bago pa siya mapunta ng ibang bansa? Nung umalis na po siya, sir, sa papunta ibang bansa po. Doon po kayo nawalaan ng trabaho sa kanya. Yes po, yes Pero po. nung nandito pa po siya, nandyan po kayo sa kanya. Andyan po sa kanya po. Okay. Malinaw. Yes po. Sige po. Kaya. Sir, kailan nyo na-realize na yung dinideliver nyong maleta o basura, pera na ng gobyerno? Nare-realize ko po nung kasagsagan nung andun ako sa kanya dahil minsan nagpipick up din kami sa Horizon. Inaabot din yung EE niya, ni Paul. Ang perang na ginagamit for operation niya kung saan yung may mga meetings. Yes po, ganun po. Kayo, meron bang iba kung kailan nyo na-realize na ito ay pera ng bayan? Meron po? Kailan nyo po na-realize na, sandali, medyo may mali na dito Medyo sobra-sobra na tong pinamimigay namin Kailan nyo po na-realize yun? Tapos isa pa dun, sir, yung dito, sir, yung pumutok na po yung flood control. Yung pumutok na flood control, doon na namin unti-unting naintindihan na galing pala doon yung pera. Hindi pala sa negosyo, hindi lang pala sa negosyo ni boss. Okay. So ang paliwanag ni Saldico, sa negosyo niya yan. Ang pagkakalam po namin, sir, kasi negosyante nga si boss, sir. Yes po. Okay. So, naintindihan ko na. Kaya, kasi tinatanong ng iba, bakit ngayon lang kayo nagsalita na ganito? Meron pala, noon pa, meron ng ganon dahil sa negosyo niya. Yes po, sir. Okay. So, maliwanag sa atin, no? Nung pumutok yung flood control dahil na-fact check ng kalikasan, doon nagduda sila sir na ito palang hinatid natin na pera, galing pa ito sa kaban ng bayan. Pero eto, ano po ang masasabi ninyo doon sa statement ng isang mambabatas na kahit daw 5 taon kayong mag-deliver ng maleta, hindi kayo makakapag-deliver ng 805 billion. Totoo ba yun? Kasi doon sa 805 billion, di ba? Sabi ni Atty. Baligod. So kahit daw 5 taon kayo na maghakot ng maleta, hindi daw mabubuo, mahirapan daw mabuo yung 805 billion. At sinabi, papasubok daw sa inyo sa NBI. Pinasubok ba? Hindi naman po pinasubok na NBI sa amin. Sir, lapit lang po natin yung mikropono pag sumagot tayo. Sige, sir. Ang sistema kasi sir, ang sabi nung
sa balita, paano bilangin yon? Binibilang sa machine. Pero sa pagbilang ng mga EA na nakikita namin, naka-bundle na yan, sir. 1 million, 20 million. Ganun na yung bilangan, sir, hindi na mas sa machine. So, hindi kayo ang nagbibilang, yung EA. EA, sir. May idea kayo kung nasaan yung EA ngayon? Ito yung Paul at Mark, di ba? Yes, sir. Wala din kasi yung balita po, sir, eh. Wala. Wala din po. So, kayo, basta hindi nyo naman siya binibilang na, basta dinadala nyo na lang bulto-bulto, 1 million, isang manok, di ba? Yes, sir. Pero nandun kayo, sir, nung kasal, nung aid ni Saldico. Wala po ako nun, sir. Kasi matindi daw yung handaan, boss, eh. Nung kasal ni... King crab ba doon? May king crab? May king crab. Ayun, nandun na. Nandun ako, sir, nung ikinasal si Sir Paul Estrada. Ayun. Dahil ako yung driver ni Joey de Guzman nung time na yon. Ah, So talagang bunggang-bunga, sir, may Ferrari pa nga eh. Saka Ferrari saka big bike. So big time talaga. So sa tingin nyo, sir, nakinabang din yon? Sa tingin nyo po, nakinabang din yon, yung tao na yon? Yung kinasal? Sigurado yan, Yes, sir. sir. Yes. Sigurado. 100% Yes. yan, sir. 100%. Oo, kasi nag-viral yun, boss, eh. Talagang matindi daw yung handaan, tapos mga bigatin yung mga bisita, eh. Kaya yun. Yes, sir. Blood control. Kasama din ako doon nung kinasal si Paul Estrada. Nasaksihan ko talagang naka-ingrandi talaga. Kung sa trabaho niya siguro, sir, yung ingranding na hindi kakayanin. So, yun, tama din sinabi ni Tap. May may sasakyan pa nga eh. Mustang ba yun o ano? Ferrari. Oo, Ferrari. Regalo. Tapos mayroon pa siyang big bike na doon. Kaya nasaksihan ko talaga. Balikan natin yung pag-alis ninyo kay Zaldico. Nagpaalam ba sa inyo si Zaldico o sinabi ba sa inyo, hanggang dito na lang ang serbisyo nyo o basta na lang kayo iniwan sa ere? Bali, nung tinanggal kasi kami, sir, si Bosaldi nasa ibang bansa po. So, bali, ang nagpa-terminate na lang, sir, sa amin is yung head ng HR at saka yung mga officer namin, sir. Sila So, yung, sir, sila na yung parang nag-facilitate. So, ibig sabihin, nagpunta muna siya doon, employed pa kayo. Yes, sir. Tapos biglang nalaman nyo na lang through sa HR na hindi na kayo, tinanggal na kayo. Yes, sir. Well, anong binigay na rason? Ayun nga, sir, na ang nakalagay doon sa namin, sir, is retrenchment, sir. Hindi, kasi kaya ako tinatanong yan kasi ang tanong is baka naman dahil daw bitter kayo kay Zaldi kaya nyo nilalaglag na si Zaldi at yung mga katrabaho o yung kanyang mga kanegosyo. Anong masasabi nyo doon? Sir, ang masasabi ko dito, nung tinerminate na po kami, ay wala na po kaming magawa kasi ang sabi po sa amin, wala na po silang may pasahod sa amin. Kaya tinanggap na rin po namin. Kaya po nakakuha namin yung separation pay namin. Opo. Then, nung kwan na, kalahati lang po yung binigay pala sa kwan namin, sir. Sa benefits na binigay po sa amin. Pero naging sapat pa rin yun sa amin kahit sa malit na halaga, malaki na yun sa amin. Kasi po, kailangan So, hindi na buo ni Zaldico? Opo. Ito si Zaldico, may pera pandemanda sa akin. Hindi mo lang binayaran ng buo ito mga ito. Ikaw talaga, So may utang pa pala po sa inyo, si Mr. Saldico. may panahon siya magbayad ng abogado laban sa akin, pero... Tapos di mo sweldo. Pambira ka, Zaldico.